Kahit bisperas na ng Pasko, marami pa rin humahabol na makabiyahe pa uwing probinsya. Sa ilang terminal sa Quezon City, nagkakaubusan na raw ng bus. May unang balita live si Alan Gatos ng Super Radio DCWB. Alan. Igan, marami pa rin mga pasahero ang umahabol na makauwi sa kani-kanila mga probinsya ngayong bisperas ng Pasko. Sa ilang bus terminal sa EDSA Cubao, kapansin-pansin ang maraming mga pasahero na pauwi ng Bicol gaya sa Camarines Norte at Camarines Sur. Sa terminal ng Genesis, patuloy na nag-aabang ng masasakyan ng mga pasahero. Tila naubos kasi ang mga bus na bumiyahe sa Magdamaga para maihatid ang mga pasahero. Sa jackliner naman, pila rin ang mga pasahero na pauwi ng Lucena City sa Quezon Province. Tuloy-tuloy naman umano ang pagdating ng mga bus pero nagkakaroon lang ng bahagyang pagkakaantala. Dito naman sa may Ceres Terminal, maraming pasahero nag-aantay na makasakay pauwi ng Iloilo, Dumaguete at Zamboanga. May ilang mga pasahero na aabutan na ng Noche Buena sa kalsada dahil sa 2 hanggang 3 araw ang biyahe umano patungo sa kanilang destinasyon. Tiniyak naman ang pamunuan ng terminal na tuloy-tuloy ang kanilang biyahe at marami silang mga bus. Nagkakaroon lang umano ng delay sa mga biyaheng tawid dagat dahil nililimitahan ang mga sinasampang bus sa mga ro-ro vessel bilang bahagi ng pag-iingat na pinatutupad. Igan? Maraming salamat, Alan Gatos ng Super Radio DCWB. Kaugnay naman sa naging traffic sa bahagi ng North Luzon Expressway, makakapanayam natin si Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX, si Robin Ignacio. Robin, magandang umaga sa iyo. Good morning, Sir Igan. Kumusta yung monitoring natin ng traffic sa NLEX? May mga area pa bang may build-up? Opo, itong araw na to, ngayong madaling araw, wala na po tayong pag-build up so far na nararanasan. Bagamat mula po nung Friday, Saturday, Monday at saka kahapon talagang na-monitor po natin yung dagsa ng ating mga bumiyahing mga kababayan. Hindi lang po sa Igan yung umuwi ng probinsya. Bagamat mas marami pa rin po yung umuwi ng probinsya, marami rin pong papasok ng Metro Manila. Kaya madalas po sabay po yung mataas na daloy ng traffic both directions. So nahirapan po kami mag-counterflow kung kinakailangan po. No? At yun nga po kagabi, kahapon, nag-umpisa po na mag-build up po yung ating traffic bago pa magtanghali at tuloy-tuloy na po yan hanggang kaninang madaling araw around between 2 to 3 a.m. po naubos yung ating volume dito sa loob ng NLEX. So sa mga oras mo ito, medyo maluwag-luwag na po? Maluwag-luwag na po, Sir Igan, at kung meron man pong hahabol pang bibiyahe, hindi na po siguro ganun karami. Yung bulto mamaya, yung volume, mga anong oras kaya ito inaasahan na, Robin? Ngayong araw, dahil nga po yung nabanggit ko, may 4 na araw na daan na talagang sobrang dami na yung ating bumiyahing mga kababayan. Kung meron man po siguro, ngayong umpisa ngayong mamaya-mayang bago magtanghali, baka meron pa rin po. Pero bandang hapon, sigurado po yan na magaan na po yung daloy ng traffic po natin. Ano po yung mga karaniwang nagiging problema ng ating mga motorista pag dumaan dyan sa NLEX? Unang-una yung napapansin natin na nagkukos ng mga kahit minor na accident lang, ang bilis nga pong mag-build up. Yun pong talagang hindi nagme-maintain ng safe braking distance. Okay. At kung ano naman po yung masikip na yung daloy ng traffic, yung pong biglang lumilipat po ng lane. So, nami-miscalculate po ng mga sumusunod na sasakyan. So, karamihan, ganun po yung monitor po natin na nagkukos din po ng mga minor accident. Yung RFID natin, Easy Trip, yan. Mag-isa na lang yan eh. May aberya pa ba? Opo, meron na po tayo mga gumagamit ng 1 RFID, pero meron pa rin naman po kasi yung dating mga RFID kung dedicated po dito sa Easy Trip or sa AutoSip, pwede pa naman pong gamitin. At so far wala po naman tayong na-monitor na malaking concern sa RFID. Paalala lang po ayos naman po dali sa traffic sa ating mga RFID lane. Opo. Sa Robin, paalala lang po sa mga papasok tsaka palabas ng NLEX. Opo, yun po. Napakainam pa rin po na bago bumiyahe, kailangan nakapaghanda yung ating mga motorista. At sana po na-check nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Ganun din po sana yung magdadrive nasa tamang kondisyon. At kung pwedeng mag-monitor nga po ng traffic para po kung talagang merong masikip o sobrang sikip na daloy ng traffic at kaya naman po nilang i-adjust yung kanilang pagbiyahe ay mas mainam po na gawin po nila yan.
Maraming salamat, NLEX Assistant Vice President for Traffic Operations, Robin Ignacio. Ingat po. Salamat po at magandang umaga po. Mga kapuso, pwede nang matrack sa online portal ng Bureau of Customs sa mga natenga malikbayan boxes sa mga OFW. Sa OFW Corner webpage ng BOC, makikita impormasyon ng ihahatid na balikbayan boxes. Kabilang ang bill of lading, container number, consolidator, deconsolidator, pati country of origin at status sa mga ipinadala. Ayon sa BOC, patuloy ang pag-update nila ng listahan sa website habang nagpapatuloy ang delivery rollout ng nasa 130,000 balikbayan boxes. Paalala rin nila na walang babayaran sa door-to-door delivery ng balikbayan boxes. Mahigpit ang seguridad sa Boracay Island, gayong marami ang naasahang doon magpapasko. At live mula sa Malay Aklan, may unang balita si John Sala ng GMA Regional TV. John. Ivan, kahit na medyo makulimlim ang panahon ngayong umaga dito sa bayan ng Malay Aklan, ay unti-unting nagsisidatingan ang mga tatawid papunta ng isla ng Boracay. Karamihan sa kanila ay doon magpapasko sa isla. Kasama ang mga kaanak at kaibigan, nag-enjoy na ng iba't ibang water activities sa isla ng Boracay ang local at foreign tourists ngayong holiday season. Sa gabi, mapapaindak ka sa tugtog ng Christmas songs sa lyres at drums na naglilibot. Sa tala ng Malay LGU may average na 7,000 turista ang dumarating kada araw simula noong unang linggo na Disyembre. Nito ngang December 20, umabot sa mahigit 20,000 ang tourist arrivals. Hindi na ang safety gid sa atong visitors. Nalinig kita gusto may matabo naman liwat to lang first quarter of the year. Ang target na po this year is 2.3 million. Mahigpit namang nagbabantay ang PNP at PCG sa iba't ibang bahagi ng isla. Sinisiguro rin na nililinis ng LGU ang dalampasigan, lalo na ang mga basura at kahoy. Isa na ang confidence ng mga bisita. Kagang ato nga is an order, no? Ang maintenance ato sa cleanliness ng isla. Ag-improve na ito ng mga services. Bilang paghahanda naman sa New Year, tumatanggap na ng applications ang LGU sa mga lalahok sa fireworks display. Ivan, nasa 15 hanggang 20 minutes ang biyahe bago marating ang isla ng Boracay sakay ng fiberglass boats mula rito sa Katiklan Jetty Port. Inaasahan na mas dadami pa ang turistang pupunta rito hanggang mamayang hapon. Ivan, yan ang latest mula dito sa bayan ng Malay Aklan. Ako si John Sala, balik sa inyo dyan. Merry Christmas! Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Lumabas sa laboratory test na nagpositibo sa isang uri ng antidepressant drug si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sasailalim naman sa digital forensic examination ng mga computer at file si Cabral na naibigay na ng DPWH sa Office of the Ombudsman. May unang balita si June Veneracion. Mag-aalauna ng hapon ng Huwebes, makikita sa kuha ng CCTV si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na naglalakad papasok ng driveway ng Ayon Hotel sa Baguio City. Makalipas ang 5 minuto, dumating ang kanyang SUV na minamaneho ng kanyang driver. Nakuna ng CCTV ang pag-check-in nila sa hotel. Bandang 1:10 ng hapon, inihatid ng driver si Cabral sa suite nito sa 4th floor. 1:20 ng hapon, pumasok ang driver sa kanyang kwarto. Sa susunod na video nakuha 2:47 ng hapon, kumatok saka pumasok si Cabral sa kwarto ng driver, saka sila makukunan ng magkasunod na lalabas. Makalipas ang ilang minuto, umalis ang SUV na pinaniniwala ang dumiretso noon sa Cannon Road bago mag-alas 3 ng hapon. Ang mga kuhang ito ng CCTV, hawak na ng mga investigador matapos isilbi ng PNP at NBI ang subpoena sa hotel. Eksklusibo itong nakuna ng GMA Integrated News, pero hindi na ipinakita ang ibang nilalaman ng mga CCTV dahil kasama ang mga ito sa malalimang investigasyon ng NBI at PNP. Nauna lang hinalughog ng mga otoridad ang hotel room ni Cabral kung saan may nakuhang kutsilyo at gamot sa kanyang bag. If we're talking about the knife or the items that were recovered, yung knife for self-protection, while the medications, we secured that. We also took tissues so that we can study if these medications were used. Ayon sa PNP, lumabas sa laboratory test na positibo si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug. Sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, pwede nang alisin ang anggulong foul play base sa mga ebidensya.
The postmortem examination showed extensive facial injuries on the right side of her face, extensive injuries on the rear of her skull, extensive injuries to her the right side of her rib cage and her hands. It shows a forward motion drop from the tip. Gayunman, kailangan isailalim sa digital forensics ang cellphone ni Cabral. Kaya nag-apply na ng search warrant ang PNP sa korte para makuha ito. What we have to determine is whether, number one, there were threats to her life. Number two, if there were any conversations she had prior to the event. Number three, if there were still transactions pending. And number four, who was she conversing with in the week before the event? Absuelto na rin daw sa ngayon ang driver ni Cabral. To our investigation so far, we see no conclusive links with him and the fall of Yusek Cabral. Lumabas din daw sa pagsusuri sa biometric features si Cabral. Nakatawan niya talaga ang natagpuan sa bangin sa Cannon Road. Ayon kay Rimulya, malapit ito sa isang overpriced rock netting project na base sa investigasyon ay sasabit din ng dating DPWH official. The fingerprints match, her pictures match. All the biometric features show that it is her with great degree of certainty. Naibigay na ng DPWH sa Office of the Ombudsman ang mga computer at files ng yumaong si Cabral. Ayon sa DPWH, galing ang mga ito sa tanggapan dati ni Cabral sa Kagawaran. Kasama sa mga binigay na dokumento ang mga request ng mga opisyal habang inihahanda ang National Expenditure Program sa nakalipas na 10 taon. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, mananatiling selyado ang CPU at mga file ni Cabral hanggat di na isasagawa ang digital forensic examination. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. I-check naman natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Pasko. Makakapalayan po natin live si Mr. Benson Estareja, weather specialist mula sa Pag-asa. Mr. Benson, good morning po. Good morning, Sir Anjo. May namamataan po ba tayong bagong sama ng panahon o kaya yung mga cloud cluster sa loob-labas ng PAR? Base po sa ating data satellite animation, wala naman tayong namamataan ng mga weather disturbance sa loob or maging sa paligid po ng ating PAR, and we're not expecting din po within the next 3 to 4 days. Good news yan, no, Sir Benson. Bukas po, araw ng Pasko, anong mga lugar na posibleng ulanin ng husto? Bukas naman po sa araw ng Kapaskuhan, naasahan natin, meron pa rin mga mahihinang ulan dito sa may silangang parte po ng Luzon. So we're talking of Cagayan Valley, Aurora, Quezon, some portions of Bicol region. Meron lamang mga light rains, dulot po yan ng northeast monsoon. And over the rest of Luzon, may mga pulupulong pag-ambon lamang, kabilang na rin dito sa Metro Manila, and then some areas pa ng Visayas and Mindanao, mga isolated lamang na mga thunderstorms. Nitong mga nakaraang Pasko, Mr. Benson, inulan tayo, no? Ito rin po ba yung aasahan natin ngayong darating na Pasko? Actually, nakikita natin na senaryo, hindi sa ganun kaulan as compared po nung nagdaang Pasko or even itong mga nagdaang araw. Mostly talaga yung magiging cause po ng pagulan natin, mga isolated rain showers lang, mga localized thunderstorms. Yung amihan natin, andyan pa rin steady at nagdadala pa rin po ng makulimlim na panahon at mga pagulan, lalo na doon sa mga kabundukan. Para naman po dito sa mga taga Metro Manila na mga kapuso natin, no? Uulanin po ba ngayong araw? For today po for Metro Manila, may mga chance pa rin ng mga mahina lamang ng mga pag-ulan, and then expect pa rin natin hindi pa ganun kainitan. Bukas, asahan natin na nasa 22 to 23 degrees yung ating mga temperatura sa madaling araw, sa mga sisimba po, and then mas lalamig pa actually after Christmas itong darating po na weekend. Maraming salamat at Merry Christmas po, Mr. Benson Estareja, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat po. Salamat, Merry Christmas. Sa kulungan, magpapasko ang kontatistang si Sara Diskaya na nasa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu dahil sa mga kasong graft at malversation para sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Samantala, hindi pinayagan na makalabas ang Senado ang asawa niya si Curly Diskaya, pati ang mga dating DPWH engineer ng Bulacan na humiling na pansamantala silang makalabas para sa Pasko. May unang balita si Bam Alegre. Ito ang 15 milyong pisong ibinalik ng kontratistang si Sally Santos bilang bahagi ng proseso ng restitution o pagbabalik ng pera sa gobyerno. Si Santos ang may-ari ng SYMS Construction Trading, nadawit sa mga ghost at substandard na flood control project sa Bulacan.
Nadawit din ang kumpanya sa hiraman ng lisensya ng mga kontratista ng gobyerno para umano sa mga proyekto ng DPWH. Ayon sa DOJ, sa kabuuan, 20 milyong piso na naibalik ni Santos, kabilang ang 5 milyong pisong naibalik niya noong December 4. Ang kabuuang halaga ibabatay raw sa royalty fees na nakuha umano ni Santos sa hiraman ng lisensya. Nabigyan na raw ng provisional admission sa WPP si Santos, gaya ni na dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at dating DPWH NCR Director Gerard Opulencia na nauna na rin magsaoli ng pera sa DOJ. Nananatiling nakakulong si Alcantara sa Senado matapos siyang makontempt noong mga pagdinig. Kasama niya roon ang mga dati ring DPWH engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, gayon din ang contractor na si Curly Discaya. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, humiling ang 4 na pansamantalang makalabas ng Senado para sa Pasko. Pero inaprubahan daw ni Senate President Tito Soto ang rekomendasyon ni Lacson na huwag silang pagbigyan. Ilang beses kasing nagbabala na Ombudsman Jesus Crispin Remulla at Pangulong Bongbong Marcos na maglalabas ng warrant laban sa kanila bago magpasko. Kaya may security risk daw na tumakas sila. Papayagan lang daw silang dumalo sa misa sa Senado at mabisita ng kanilang mga pamilya. Ang asawa naman ni Curly Discaya na si Sara nakakulong sa Lapu-Lapu City Jail dahil sa mga kasong graft at malversation para sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Nananatili namang at large si dating Congressman Saldico na may warrant pa rin sa graft at malversation dahil sa anomalya sa proyekto sa Oriental Mindoro. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, may ginagawang 5 palapag na basement sa bahay ni Ko sa Forbes Park. Base raw yan sa impormasyon mula sa Homeowners Association at Construction Plan. We always assume that it is for parking, but it is to our knowledge that it was going to be used for storage of money. Because fire goes upwards. So they put the money below, in the lowest point of the house, so that it won't be harmed if there is a fire. Pinabulaanan na yan ng abogado ni Ko. Espekulasyon lang daw ang sinasabi ni Remulla na sa basement iimbakin ang pera para di madamay kapag nagkasunog. Ilabas daw dapat ni Remulla ang pinagmulan ng impormasyon na wala raw sa building o construction plan. Pangsasakyan lang daw ang disenyo ng basement. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi binisita ni Vice President Sara Duterte sa kulungan na nagpakilalang bagman umano ng bise na si Ramil Madriaga. Pumunta siya ron pero kinausap niya si Arnie Tevez, hindi si Madriaga. May records yung warden, pinakita. The warden was there present during the meeting. Wala naman daw pinag-usapan masyado kundi nagkumustahan lang. So that was the extent of the report to me. Batay sa report ng warden ng BJMP facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig, ang binisita ng bise noong October 19 ay si dating Congressman Arnie Tevez na nakakulong doon at hindi si Madriaga. Taliwas ito sa sinabi ng kampo ni Madriaga na 2 beses daw siyang binisita ng bise. Kamakailan ay lumutang si Madriaga para sabihing naghahatid umano siya noon ng milyon-milyong piso para kay Duterte. Itinanggi na ni Duterte ang alegasyon at sinabing wala siyang iniutos kailanman kay Madriaga. Hindi niya ito binisita sa kulungan at hindi niya ito nakausap tungkol sa kahit anong bagay. Kids, ready na ba kayo? Umalis na kasi ang sinasabing official Santa Claus mula sa Arctic Circle para mamigay ng Christmas gifts sa mga bata. Sa video na inilabas ang official hometown daw ni Santa sa Finland, makikitang inihanda ng Christmas elves ang ipamimigay na mga regalo. Tinulungan din nila si Santa Claus sa magsuot ng kanyang red and white cloak. Tapos sumakay na si Santa Claus sa kanyang sleigh at umalis kasama ang reindeer. Ho, ho, ho! Christmas is in the air sa Bangkok, Thailand. Dinagsa ang shopping district dahil sa samot-saring Christmas display. Maya't maya ay may nagpapapicture sa giant Christmas tree na nagniningning sa dami ng pailaw. Agaw atraksyon din ang gold at white Christmas tree. Patok din doon ang Christmas tunnel na tadtad ng iba't ibang Christmas balls. Breathtaking din ang mga pamaskong dekorasyon at display sa Global Village sa Dubai sa United Arab Emirates. Center of attraction doon ang giant Christmas tree na may mga regalo bilang dekorasyon. May Christmas tree din na nag-iiba ang Christmas lights. Kinagigiliwan din ang mga Arc of Lights display. May bonus pang performance si Santa Claus with Elves, pati mga ride at pa-concert jam sa village. Dasal sa pamamagitan ng halakhak. May ganyan po sa Osaka, Japan.
Yan ang sagradong ritual na tinatawag na Owarai Shinji. Ang mahigit 3,000 dumalo tuloy-tuloy na tumawa sa loob ng 20 minuto. Pinaniwala ang may hatid yang positivity at pag-asa. Inspired yan sa kwento ng Japanese sun goddess na si Amaterasu na lumabas daw sa kuweba matapos marinig ang mga tawa ng gods. Naging emosyonal ang isang estudyante sa Pasig, Iloilo sa gitna ng kanilang Christmas party sa Maila Paderes Aritalia National High School. Wow! Yan po nakakaantig na tagpo nang matanggap ng 13 taong gulang na si James ang kanyang Christmas gift. Wow, isang cellphone. Ang kanilang advisor na si Teacher Ivy Agnes ang nakabunot o secret pal ni James. Kwento ni Teacher Ivy, mula sa hirap ang pamilya ni James at saksi siya sa sipag at pagpupursige ng kanyang estudyante. Naisip niyang bigyan ng cellphone si James para makatulong sa kanyang research. Taos-puso naman nagpasalamat si James kay Teacher Ivy. Showbiz Chika, pinangungunahan ni Asia's Limitless star Julian San Jose ang isang outreach activity sa Camias High School sa Porac, Pampanga. Namigay si Julie ng mga regalo at pagkain sa mga kababayan nating Aita roon. Katuwang niya ang fans club niya na Diamantes. Game din si Julie na nakipag-meet and greet at sa picture taking with fans. Sabi ni Julie sa IG, with love ang activity na ito. Warm welcome and smiles naman ang isinukli ng Aita community kina Julie at Diamantes. May bonus pang dance performance para sa kanila. Samantala, overwhelming support ang natanggap ng cast ng MMFF entry na Call Me Mother sa kanilang premiere night kagabi. Kabilang sa cast si Sparkle star Shuvi Etrata na nagbahagi na nag-realize niya habang ginagawa ang pelikula. May unang chika si Athena Imperial. Kasabay ng hustle and bustle ng Sparkle artists para sa kani-kanilang Metro Manila Film Festival or MMFF film entries, abala rin sila sa kanilang Christmas plans. Si Shuvi Etrata, ready na raw ang Christmas gifts at surprises para sa kanyang pamilya. Uuwi raw siya sa probinsya ngayong Pasko at sama-sama nilang panonoorin ang una niyang MMFF film. Kasama ko sila, so excited ako umuwi. Kwento niya, may na-realize daw siyang aral tungkol sa pagiging magulang at ina habang sinushoot ang pelikulang Call Me Mother. Hindi siya sa dugo lang. As a mother, as long as there's love, there's care, nandun ang pag-aaruga, anybody can be called a mother. Present si Shuvi sa premiere night ng MMFF official film entry na Call Me Mother. Gayon din ang PBB batchmates niyang sina Brent Manalo at Mika Salamanca na bahagi rin ng cast ng pelikula. Ako po, lagi ko sa sinasabi, babalik namin yung pera namin. Pag hindi kayo naiyak or hindi kayo natuwa, hindi nyo nalamdaman yung pagmamahal ng Pasko or ng pamilya. Full support din ng It's Showtime hosts. Ibinahagi naman ng lead cast ng pelikula na si Vice Ganda ang kanyang pananaw tungkol sa motherhood. Ang pagiging nanay ay hindi na lamang nakukulong sa isang hulma, sa kasarian, sa dugo. Marami na ngayong kahulugan ng pagiging nanay, hindi siya may encapsulate o ma-define lang ng isang salita. Yun ang ituturo sa atin ng pelikulang ito. Present din sa red carpet event si GMA Network Senior Vice President for Programming, Talent Management Worldwide and GMA Films President, Attorney Annette Gozon Valdez. Sana ay suportahan natin lahat ng pelikula ngayong MMFF. Pinaghirapan to lahat and nakikita ko naman na parang exciting kasi mukhang ang gaganda ng lahat. At syempre, abangan niyo yung mga kapusa stars sa mga pelikulang to. Ito ang unang balita, Athena Imperial para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.